Samantala, hindi kumbinsido ang Office of the Solicitor General kung bakit kailangang bigyan ng proteksyon si Senador Bato, gayong umiiwas naman daw siya sa batas. Kasunod yan ang petisyon ng kampo ni De La Rosa sa Korte Suprema para sa isang TRO laban sa kinakaharap niyang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Si Juan Antonio, nakatutok. Ipinababasura ng Office of the Solicitor General ang mga petisyon ni Senador Bato de la Rosa sa Korte Suprema dahil sa lack of merit o kawalan ng sapat na basehan. Humiling kasi ang kampo ng senador na pigilan ang pagpapatupad ng arrest warrant laban sa kanya ng International Criminal Court. Ipinunto ng OSG ang mga naging hakbang ng senador bilang galaw ng isang pugante kaya walang karapatan na humingi ng judicial relief. Ipinagtataka ng OSG kung bakit nang hihingi ng proteksyon sa batas si Bato pero umiiwas naman siya sa batas. Ayon naman sa legal counsel ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc, nakahanda na rin ang komento ng kanilang kampo. Right now, we are confident in our present draft of our reply to such comment. Essentially po, ang malinaw sa amin ay inaral na po namin ang lahat ng mga kasaysayan ng Senate deliberations ng RA 9851. At malinaw po doon na wala pong intensyon yung legislatura noon na ipasa sa ibang bansa at maging enforcement mechanism ang batas na ito para sa ICC. Wala pang impormasyon hanggang sa ngayon kung nasaan na ang senador pero sinabi ni DOJ Acting Secretary Frederick Vida na mayroon silang actionable information para matrack kung nasaan si De La Rosa. There are units and actionable information that is available to the Republic. There are information available to us to determine where he is. Bukas rin ng DOJ na isailalim si De La Rosa sa protective custody ng ahensya. Kung gugustuhin ni Senator Bato de la Rosa to be under the protective custody of the DOJ would be more than willing to make arrangements with him. Naglabas ang DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay De La Rosa. Ito'y babala na aarestuhin ng senador kung tatangkain itong umalis ng bansa. Samantala, kinumpirma naman ang Office of the Ombudsman na natanggap na ng Senado ang preventive suspension order laban kay Aplasca at ang subpoena para sa CCTV footage ng Senado. Juan Antonio, IBC News.